Okay, good morning, good morning. Ako pala si Naling, dating mag-uuling, ngayon boss na. Okay, ito ang trabaho ko ngayon, tuwing maga. Tara, pakita ko sa iyo kung anong trabaho ko. Ikot lang tayo. Yan. Ayun ang tropa. Babaklas na. Yung isa. Yan, si Pipito. Shout out. Ikot na. Yan guys, titingin-tingin lang tayo guys. Yung mga tawa natin mga nagbabaklas. Yan. Si Tatay, si Totoy Bato. Shout out. Yan ang trabaho natin. Oy, anong gusto nyo? Tola o adobo sa gata o adobong itim o dinuguan? Anong gusto nyo? Sarap niya sa adobo sa gata, pero patay tayo kay Madam dyan. Ayan, yan Tata Melchor. Ayan, babaklas na. Tapos yung dalawang tropa, doon, gumagawa na yung guys. Ang trabaho nung guys, 5. Ayun yung 5. Naka-production nila. Alas 6 in punto. Nakagawa na sila ng hollow block. Nakapagbagsak na sila ng isa. Mga kulang 1,000 yan maghapon yan. Hanggang 800 pinakamababa. Yan, everyday. Okay. Good morning, good morning. Then, magkakape tayo. Kakape lang tayo. Tapos, yun lang. Paupo lang. Yung trabaho natin. Pakita ko sa iyo yung trabaho natin. Ngayon guys. Tubig po tayo. Umaga. Tapos, inom muna tayo ng barley. Para lumikid dyan natin. Yan. Iwan kung liliit. No? Yan ang guys ang trabaho ko. Yan ang routine ko sa buhay. Oil lang natin. Yan, habang guys tayo ay umiinom ng barley para lumit ang ating tiyan, magsisilpon tayo. Kasi yun ang trabaho natin. Kasi guys, 15 years akong nagtrabaho na araw, gabi halos. Parang nakakatulog na ako sa sakyan, sa biyahe. Hindi lang sa biyahe, pati pagdadrive nakakatulog. Kaya kuntik na ako madisgrasya. Yung mga nagdadrive na talagang antok na antok. Dinanas ko yan. Kasi yan ang ko, talagang nagsipag talaga ako. Nung ako guys ay nagsipag, ang edad ko nun guys ay 20 edad ko nun. Kasi wala naman ako, nakamotor lang ako. Nagsipag ako nun. Dinuduhan kayo guys yung sipag ko. Araw, gabi. Yan. Hindi ako nakontento guys na kung anong meron ako. Hindi ako nakontento kasi ang goal ko talaga, umasinso sa buhay. Yun pinaka goal ko talaga sa buhay. Umasinso. Wala nang iba. Oo. Kaya, kasi dinala ko dito sa syudad. Sipag. Sarap. Matabang pero okay siya. Maganda rin naman siya sa katawan daw. Tumataba tayo. Yun ang dinala ko dito sa syudad. Yung sipag talaga. Sa katotoong tao. Yun lang. Sipag, katotoong tao. Positive. Walang magre-reklamo. Walang reklamador. Pag reklamador, wala talaga. Saka, number 1, panalangin sa Panginoon. Yan lang. Yun talaga ang susi sa ating pag-asinso. Kasi guys, lahat naman ng tao, may chance talagang umasinso. Huwag kayo maniniwala doon na, minalas ako. Itong buhay ko. Tandaan nyo, walang malas na tao. Walang malas na tao dito sa bansa natin Pilipinas. Yan ang number 1 na katotohanan. Number 1. Magnegosyo ka kahit maliit.
Balang araw, lalaki yan. Pero, tutukan mo ng gusto. Kasi ang gusto ko, yumaman lang eh. Yumaman! Ang dami kong negosyong tinayo. Pero marami akong negosyong bumagsak. Kasi ang alam ko, gusto ko yumaman lang. Pero, yung mga time na, sabi ko nga, ikaw na ang mag-iikot, ikaw na ang marketing, ikaw na sa lahat, ikaw na. Kasi ikaw naman yung amo eh. Pati problema, iyo din eh. Naisip-isip ko sa buhay. Paano ito? Pag ako'y nawala, hindi ko naman madadala. Kaya ang sinabi ko sa sarili ko, tapos sa misis ko, isara na natin ang mga negosyo natin. Mag-iwan na lang tayo ng negosyo isa. Total naman, diyan naman tayo nagsimula. Kaya, diyan tayo malamang makakaipon. Kasi diyan tayo nagsimula eh. Kasi yung mga truck ko na yan, saka yung mga service ko, halublakan ko lang yan guys. Kinuha. At saka yung nag-aahintya akong madalang, kung madalang naman kasi dati talaga full time talaga akong agent kahit anong agent, full time talaga ako niyan guys. Ngayon inano ko na guys yan yung inano ko na hindi na ako masyado nag-aahinte, hindi kagaya dati. Nung kagaya dati nag-aahinte ako halos walang pahinga. Kala mo guys, nung kami dalawa ni misis kami nagmumotor, araw-gabi yan. Araw-gabi. Ang pahinga ko lang, ligo, tapos tutulog mga isang oras. Nandiyan na naman ang buhangin, kukulamber, grapa, ang dami. Ang dami-daming pagkakakitaan mo dito sa atin sa bansa ng Pilipinas. Kasi pag ikinaging ahinti sa graba buhangin, para kang may negosyo, talo mo pang may negosyo. Mas maganda talaga, may negosyo ka. Kasi yung graba buhangin, pag hindi ka kumilos, patay na yun. Ay itong negosyo. Matulog ka, kumain ka, mamasyal ka, umalis ka, bumalik ka, kikita ka. Kasi katulad yan, guys, yung mga, mayroon akong mga, yun nga, sinabi ko, may mga tauhan ako dyan na hindi naman ganun karami, iilan-ilan, dalawa sa truck, no? Dalawa sa truck, hollow blocker ko ay nasa 5, ganyan, 5. Yan. Gala mo ha. Ang tawang ko lang, halos 7 lang. Lalo na yung maraming tauhan sa haloblakan. Marami silang haloblakan. Lalo na yun. Pero, ang goal ko lang sa buhay, tapos na yung goal ko sa buhay na yumaman ako ng gusto eh. Tapos na yun. Tapos na yun. Ayaw ko na yun. Ang gusto ko, maging masaya tayo. Maging masaya ako. Masaya tayo bawat isa sa ating kinikita. Makontento tayo sa ating kinikita. Pag hindi tayo makontento sa ating kinikita, pero pag nawala ka sa mundo, hindi mo madala yan. Totoo yan. Importante sa atin, dito sa, kaya maikli man lang ang buhay natin. Sabihin na natin na 100 taon tayo mabuhay. Napakaiksi lang nun guys. Napakaiksi lang. Mas maganda nga 1 milyon tayong mabuhay. Yan ang maganda. Hindi man kahambugan, pero mas maganda, mas mahaba. 1,000. Pero hindi na tayo abot dun eh. Shorty na 100. Kaya ako, ang goal ko talaga sa buhay, yung bang maging maging masaya lang ako sa araw-araw. Hindi ako nahihirapan sa trabaho. Kaya yan. Umaga, pwede matulog. Tanghali, matulog ka. Hapon, matulog ka. Ang kagandahan na ganyan, meron kang business kahit maliit. Mabibili mo yung gusto mo. Mabibili mo yung mga bahay mong gusto mong bahay na sabihin na natin let's say na may bahay ka, makakabayad ka. May sasakyan ka, makakabayad ka. Kasi meron kang negosyo na maliit eh. Pero alam mo guys, sa negosyo ko na yan, almost ako dyan 14 months na lugi. 14 months na lugi. Alam mo kung bakit nalugi? Mayroon guys ako naging tauhan. Unang-unang tauhan ko. Kaya nandito na ako guys sa haloblakan ko. Kaya yan. Kaya kita ko naman tuwing umaga sa inyo, umiikot ako. Yan ang routine ko talaga. Yan ang pinakatrabaho ko. Umikot lang ng umikot. Chichikapin ng haloblak ko matibay. Yan lang. Kasi yan, nakatutok talaga ako sa production. Nakatutok ako talaga sa quality. May naging tauhan ako niyan. Unang-una. Porque nga naman ay kami nagtitiwala.
dahil nga tao Pilipino tayo. Kailangan natin magtiwala dahil para umangat din tayo. Hindi naman pipiling ano yun. Kailangan yun nga nakuha ko kahit anong yung malambot ang hollow block. Napakarami ng hollow block na hindi ko nabibinta. Kasi nga, paano bibilhin yan? Sobrang lambot. Sobrang lambot ng hollow block na inaano ko, na yung ilalabas, ipupull out, napakalambot na ipupull out yung hollow block. Kaya hindi nabibili ng hardware. Tapos, itong mga pumipick up, may kaunti pandaya, pagki nga ako'y walang nagbibilang. Dahil nagtitiwala ako dahil Pilipino Alam mo naman, pag masaya ang iyong kalooban dahil nga nagkanegosyo ka, nagpresenta silang tauhan, nagtitiwala ka sa kanila. Ang sistema, pagdating ng oras, ganun palang ginagawa nila. Kaya ito guys, nandito ako ngayon sa Aloblacan. Nagpatayo na ako ng barracks. Ayan sa likod ko. Yan ang barracks ko. Yan, may jockey. Yan, mahaba-haba yan. Mga almost lahat ay hanggang kitchen, hanggang dito. Mga kulang yatang mga 100 square meters bahay. O barracks lang yan. Pero pinaayos ko kahit pa paano. Pinapinturahan ko. Pinaayos ko, wala palang kisame, pero may aircon naman yan kumpleto. Yan ang buhay, simple lang. Tapos may bahay naman ako sa Tracy. Mayroon kami 3 bahay doon ni Mrs. na patapos na sa awa ng Diyos. Bali 15 years ko yun nahulugan, pero nung ako nag-ahinti hindi naman palaging kumikita ka, kaya yung pagkuha ko ng bahay medyo na delay. Mga almost mga estimated ko mga 2 years na lang hanggang 3 years ko na lang hulugan yung unit ko. Mga ganyan, something. Mga sabihin na natin 5 years kasi nag-ahinti ka ng first na ahinti mo, hindi ka naman agad-agad makakaipon ng ganun Kaya sabihin natin mga 5 years na lang natin huhulugan yung ating unit. Meron ako doon 3 unit na bahay kami. Yun ang napundar ko sa pagninegosyo, sa pag-aahinti ko. Saka itong Aloblacan, ito guys, napundar ko rin yan sa pag-aahinti. Yung supplier ka ng graba, buhangin, lumber, panambak, saka rental ng equipment. Yan. Kasi sinama ko na yung yung ready mix. Nag-try din ako niyan, pero umayaw ako dahil alam mo naman, kasi maliit lang ang kita mo, susulutin ka pa. Kaya nung mismong kinukuhaan mo, kaya bagay hindi naman lahat ng ready mix manunulot yung may-ari. Ang kausap ko doon hindi ko alam kung ahinti lang din o tauhan din o kamag-anak o ano, hindi ko alam, pero sabi nila kamag-anak daw siya. Kaya ako nung although naman kumita ako sa ahinti ko doon sa ready mix guys, mga almost 10K kumita din ako doon. 2 days lang yon, 2 days ko na ako noon, kumita rin ako almost 10K nung huli. Yun nga, ayaw ko nung yung ganun na sistema, kasi nga galaw mo, init, ulan, nadyan ka sa karsada, iikutan mo yung mga customer para lang hikayatin mo na makuha mo yung loob nila na kumuha sa iyo. Tapos pagdating ng oras, pagbuhos, sulutin ka. Kaya sabi ko, wag na lang. At least hindi sasama yung loob mo. Kasi nga hirap na hirap ka, galaw mo yung hirap na hirap ka. Unang-una pupuntahan mo yan, aalokin mo. Pangalawa, si-search mo pa yan. Kung hindi naman palaging pag kinakausap mo yun palagi, si-search mo yan kung yun ba ang kumuha at ano ba ang payments, sasabihin mo sa kanila. Tapos yung daan, kasi nga sample, yung daan at saka kung saan paparada yung truck, yun ang number 1 Kaya kailangan nakatutok ka doon sa mga ganong sistema. Kung katulad ng buhangin, kung order sila, kung sample, nakita mo yung malaki yung daan,
Tapos hindi pala nila doon ipapalagay. Kakatwiran nila, hindi aming area yan, hindi namin sakop yan, bawal dyan. Eh dito, ay hindi naman kasya ang pasukan. Kaya chinichi ko rin kahit although na kabisado ko yung area. Kaya yun ang mga bagay na babalik-balikan mo dapat. Yan guys ang mga susi sa pag-asinso sa buhay, yung i-share ko lang sa inyo. Sa bagay lahat naman tayo mayroon nun, kompleto tayo nun. Eh, yung iba nga lumalampas pa sa taling natin eh, no? Unang-una yung sipag, lahat naman ng tao may sipag. Diskarte, yung diskarte mo yung utak mo ba, pagganahin mo yun, yung diskarte, yan, number 1 yan. Sample, huwag ka makontento. Pangatlo, huwag ka makontento kung anong mayroon ka. Gusto mo yung goal na sa buhay umangat, talagang walang araw, walang gabi, walang tag-init, walang tag-ulan, talagang banat. Yan guys, yung mga kamay ko na yan, nung ako talaga ay nag-aahinti, gala mo mula Bulacan hanggang Cavite, ngimay yan, sobrang lamig, hindi nakakaramdam na yan guys, hindi nakakaramdam. Kahit nga yung pagpisil ng preno, hirap na hirap ka na, sobrang sasakit kasi sobrang lamig. Galaw mo guys, magsisimula ka ng madaling araw, nakakaputi ka lang, nakamotor ka, galaw mo ang kalayo ng pag minsan nagiginto Bulacan hanggang Montalban, bumabagyo pa yan, umuulan pa yan. Hindi naman ganun kalakas ang bagyo, passable pa naman ang mga sasakyan, pero talagang tight lang. Oo, tight lang. At saka unang-una yung pag ikay nagtransaksyon, yung pag sinabi mo na, boss, ganito po yung payments natin, ganito po ang sistema natin, boss, COD po yan. Oo, pag sinabi natin COD, pagkabagsak, kukunin mo yung pera sa opisina. Kailangan bibigay mo talaga yun. Yung iba kasi case na ahente, tinatakbo nila. So, yung iba, pero ako talaga hindi ko tinatakbo yan kasi maliit na pera lang para sa akin yan. Ang goal ko talaga umasinso. Tapos pag sinabi mo na 2 days, 3 days, sisiguraduhin mo 2 days, 3 days kasi yun na sasabihin mo sa mga tracking mo. Katulad ng mga truck ng mga panambak. Yan. Boss, yung tracker ko pumayag sa 3 days, pero pakisigurado na lang po 3 days yung ating usapan eh. Makukuha natin ng 3 days po yan. Yun. Number 1 na yan. Yung mga bagay na maliit lang na kaya naman ng bawat isa. Pero yan yung mga anggulo na quality. Yan. Yung una-una yung payments, yung bayad. Kasi sample, pinadelete-delete mo yung bayad, binayaran ka na, pinadelete-delete mo. Nako, patay ka dyan. Susunod niyan, di ka bibiyahe yan. Lahat ng truck hindi biyahe sa iyo. Kasi yan, magkakakumpara yan, magkakakilala yan. Sample, hindi ka nakapagbayad sa isa, di ka bibiyahe yan. O di wala kang truck, wala kang kita. Alam mo guys, nung ako talaga ay sabi nga sige boss, bukas sisingil na ako. Yan. Bukas matik yan. Umulan, bumagyo yan. Kahit sobrang lamig yan. Alam mo naman guys, pagdating ng tag-ulan, malamig talaga yan. Kasakit ng tiyan, sobrang lamig. Talagang salamat at napatnubayan ako ng Panginoon na bigyan ako ng kalakasan. At saka pag sa amin ng asawa ko, paggabay sa araw-araw na hanap buhay. Sobrang lamig talaga guys, sobrang lamig. Talagang although ako, kaya ko yan guys kasi mas matindi pa yung hirap ko yan eh. Maghuuling nga ako eh. Pinakamahirap sa trabaho sa mahirap. Oo. Pinakamahirap talaga. Bagot. Tapos ito guys, payat na payat yan. Para kang yung bang tinatawag na yung payaso na walang kalaman-laman ng katawan mo. Tapos talaga sobrang hirap talaga guys kasi miski pagupitan, walang pagupitan sa bundok eh. Tsaka wala talaga, as in wala talaga. Talagang pag nakita mo nga yung tao, hindi ka magtitiwala talaga. Yan talaga ang mukha ko talaga dati. Yun talaga. Yun nga, ang goal ko sa buhay talagang umasinso, kaya nagsikap ako. Talaga. Kaya guys, nagsikap ako at katulong ko yung asawa ko. Kasi kung
Kung hindi ko naman katulong yung asawa ko sa araw-araw, useless lang din eh. Kasi nga, binata ka, saan sa mo dadaling yung pira mo, yung kita mo, na napakalaki. Napakalaki ng pagkakitaan talaga sa akin. Wala kang amo. Yun ang number one. Thirst, tagay. Basta ka lang po. Tayo guys, kung tayo talaga gusto nating umasin sa buhay, yung pag tayo nagsalita, yung malapit sa katotohanan, no? At saka nung ako guys kumita na ako guys. Nagkapuhunan na ako. Ang ginagawa ko sa tracking, si Ude, pagkabagsak yan, bayad. Pagkabagsak, bayad. Pero yung mga tropa ko talaga ng mga kakilala ko, talagang yan, ginagawa ko na, boss, kinabukasan para may ayos ko yung pera. O kukuha ako ng pera sa bangko para may ayos ko. Pag minsan, mga 50 biyahe. Pag minsan, times ko yan sa 2.5, yan. 50 biyahe times 2.5, yan. Binabayaran ko yan. Pag minsan 100, yan. Binabayaran ko yan times 2.5, yan. Kasi may puhunan na ako noon eh. Kumikita na ako. Bali guys, nung panahon na yon ang ano nun ay 2000, ngayon ay magwalo. Ngayon na mga 2018, ganyan, 18 to 16 guys, yan. Mayroon akong pira noon, may puhunan na kami sa bangko ng misis ko na sa almost kalahating milyon. Yun, bago ako magnegosyo ng hollow blockan. Although naman yung hollow blockan wala na ako masyadong binili dahil nga nakuha ko na ito na binayad din sa akin sa utang. Nakuha ko isang dump truck na malaki na 10 wheeler, binayad sa akin sa utang. Nagkautang sa akin yung tropa. Tapos hollow blockan hindi na rin ako bumili. Kasi sa kanya na rin. Ang ginawa ko na lang, nagtambak ako kasi medyo tagilid yung area na nakuha ko na hollow blockan. Nagtambak ako, tapos nagpagawa ko ng mga barracks, tapos kuryente, nagpakabit ako sa tubig. Yun na lang. Pero nung napansin-pansin ko, kaya nga porke malaki nga ang aking kita, tuloy-tuloy yung aking hanap buhay, meron ako pinagkatiwalaan. Kasi nga gusto mo umasin sa buhay, kasi kung tututukan mo lang sa negosyo mo, hindi ka kikita ng malaki. Kasi nga gusto mong umasinso gusto mong umangat, gusto mong yumaman. Kaya hindi ka makontento doon. Kaya ang ginawa ko, hindi ako nakontento doon. Pero napapansin ko, bakit ganun? Almost 14 months na ako hindi kumikita. Noong napansin ko na nandun na ako sa aking mga hollow blockan, nakita ko yung sistema. Talagang ang mga hollow blocker, hindi ko naman nila lahat, pero talagang number 1, napakapasaway nila. Kaya dito guys, tinututukan ko yan sila. Napakapasaway nila. Lalo na yung mga tauhan ng dati ko, napakapasaway. Ngayon sa awa ng Diyos, okay naman siya. Okay, pasabol naman mas dabis na sila ngayon. Kasi dati guys, sabihin ko sa iyo, mapagsabihan mo lang yan sila dahil amo ka natural ka magsalita dahil amo ka, dahil boss ka, dahil nalalaman mo yung mga mali nila. Alam mo guys yan, pag pinagsabihan mo yan, malaman-laman mo, kakain ka lang, kakain ka. Paglabas mo, pinagsabihan mo ng umaga, kakain ka ng tanghalian. Paglabas mo, nadyan na yung truck. Susunduin na yan, aalis na sila. Kasi hindi mo sila pwede daw pagsabihan. Wala tayong magagawa. Sabihin ko naman sa kanila, sige, wala man tayong magagawa. Bayaran mo na lang utang mo. Pag minsan naabot sila 7, 10, 15, binabayad sa akin. Ang lalaki ng utang nila guys. Ang lalaki ng utang. Kaya ngayon, ako'y nagpapasalamat sa mga naging tawang ko sa ngayon. Talagang matitino na. Talagang halos inabot ako ng ngayon lang nagtitino almost 7 years na talagang ganyan ang routine ng lahat yung mga inchi kasi ang ginawa ng mga inchi, mga nag-ano sila na ganun nga, tiyatawag nila na may utang ka ba doon para makuha kita kasi nga guys, mababa. Sample, ang bigay ko ngayon ay nasa 130 sa mga matatagal kong tauhan.
Tapos sa mga bago 120. Sa kanila piso lang. Oh. Eh di sasabihin naman nila, "Oh sige, ito utang ko, magkano?" Utang nila sa akin 5,000. Sasabihin nila, "Boss, utang ko 10,000 para magka 5,000 sila." 'Yun. Pagdating after that nun, pag pinagsabihan sila ng inchik, yan. Aalis na naman sila. Lilipat na naman sila kung saan lilipat. Hanggang lilipat na naman sa akin. Kukunin ko rin na naman kasi nga kailangan ko ng tao. Yung kung hindi ka mahaba ang pasensya at yung mga sinasabi mo ay sinasabi ng iba, pag dinuroan mo o pag inayawan mo, hindi mo na pwedeng ibalik. Pero dito sa negosyong hanoblakan, sinisiraan ka na nga nila para makuha sila sa ibang amo. Pero pinukuha mo pa rin pag bumalik. Number 1, tutulong ka sa kanila kasi nga kawawa din sila dahil nga yan ang buhay nila. Tulungan mo rin sila. Oo, kasi yun ang goal naman natin tumulong din sa mga kapwa natin. Kaya ano talaga, pero yung mga iba talaga na yun hanggang ngayon, yung iba kong mga tauhan gusto pa rin bumalik sa akin. Pero kung siraan kami, ganun-ganun na lang kasi kami mahigpit. Unang-una, bawal ang inom, droga, yan, barkada, bawal yan. Kasi dyan na nagsisimula ang gulo Kasi nung una talaga, binabayaanan ko lang yan. Binabayaanan lang namin yan. Uminom, sila dyan, magbarkada. Puta na nalaman namin, nag-ahaway-away, magpapatayan pa. Kaya, ang ginawa ng misis ko, bawal yung inom, bawal yung mga tropa-tropa, barka-barkada, bawal yan. At saka yung droga, number 1, pinagbabawal yan ni misis. Okay. Yan ang number 1 na pinagbabawal niya dito sa aming compound na nasasakupan. Kaya sa awa ng Diyos, tumino rin yung iba, yung matino talaga. Yung iba talaga, hindi talaga guys matino. Kung ano-ano pa yung, alam mo guys, para lang sila, pag ikay nagsalita sa kanila, gagagawin kanila. Ang difference niyan, pinakamababa niyan, 20 hanggang 50 mil. Isang truck yan. Ngayon, meron nga ako naging tawan guys. Yun nga, ang ginagawa nila, tatrabaho siya, umaga hanggang alas 8. Makita-kita ko na anak na payat na walang kalakas-lakas, hindi kaya bumuhatan ng 2 hollow block. Yun yung pagtatrabahuin mo. Di pinagsabihan namin, ay, hindi ka pwede dyan kasi nga bata ka pa. Saka ka na lang pag lumaki ka. Nasa bantatay mo, gumala daw. Alam mo guys, ang ginawa, napakaraming hollow block. Napakarami talaga. Walang tibay. Kasi nga noong una, yun nga, sabi nga, tiwala lang. Ngayon, sa awa ng Diyos, yun, tinanggal ko rin yun. Umalis din sila. Alam mo, putay na, sabihin ko, yung nagawa nilang hollow block, kung susumahin, mga 300,000. Pero yung binasag ko doon, mga 1,000. Lampas din 1,000. Bawat deliver hanggang tumumal, hanggang yung customer, nawala yung customer kasi nga malambot daw yung hollow block hindi na kumukuha sila. Hanggang ilang yun nga ang diferensya pag may tawang kang gago. Pero ang dami talagang gago. Ang dami. Alam mo guys, kinuha mo sila may utang. Kahit biodata, certificate, sidula, barangay clearance, wala yan. Sabihin ka pa niyan, boss, itong utang ko. Bayaran mo to doon. Bayaran mo yun. Dahil gusto mo magkatao Bayad ka talaga. Oo. Kasi nga, yung trabaho nila mabigat. Haloblakan Pero kung talagang yan trabaho mo yan at pagyayamanin mo yan, magaan lang yan. Sa dinanas ko na ako mag-uuling, walang numat sa akin yan. Yun nga lang. Yung nga sabi ko, yung trabaho niya yan, sa akin yan, napakadali yan. Yun nga lang, naging amo niyo ako. Pero nung panahon na ako'y mahirap, na ako'y mag-uuling sa bundok, pagtatawanan ko yung trabaho niyo na yan. Hindi sa akin uubra yan. Sa sobrang hirap, galaw mo guys, nagmaynilad ako yung nawasa. Nakita ko yung buhay sa nawasa. Naawa ako sa tatay ko. Ako bata pa Galaw mo guys, sa isang araw, kakain kami alas 10.
umagahan. Ang aming umagahan, alas 10. Ang aming tanghalian, ha? Ang aming tanghalian, alas 4, alas 5 ng hapon. Wala nang merienda. As in, walang merienda. Yun lang, kain lang. 2 bisis lang kami kumakain sa isang araw. Kaya ang ginawa ko sa tatay ko, nung napansin ko na nag-ano ako, yung tinatawag na nakalipat kami ng nawasa uli. Pero nawasa talaga, nawasa. Yun ang trabaho. Kumita kami ng medyo maganda. Pinauwi ko na yung father ko. Eh kung mahirap. Galaw mo guys, sa looban ng 3 buwan na kami ay nagnanawasa. Oh, kasi galing ako ng probinsya sa Laguna. 3 buwan kami nagnanawasa, no. Sa 3 buwan, ang pinakamalaki kong nakapitang pira 500. 500. Pagpatak ko ng 3 buwan, nakakita kami ng hukayin. Yung naghukay talaga. Pag minsan hanggang dito yung tubig, hanggang ganyan. Pag ahon ng pala mo, putang ina, nadyan ang tae. Putang ina, alam mo naman sa Maynila, kanal yan, nawasa nga eh. Ang dumi, nandyan. Yan, putay na, sabi ko. Sige lang, fight lang, kasi mahirap tayo eh. Pag mahirap ka talaga, wala ka pagpilian. Walang snack, walang merinda, wala talaga. Wala. Kasi wala kang pira eh. Alam mo, 3 buwan, 500 na kapita mo, pinakamalaki. Tapos sa isang araw, 2 bisis ka lang kumakain. Oh. Yan ang dinanas ko sa nawasa. Tapos, porque ganyan, kumita ako. Nung kumita ako, may nakita akong kababayan namin sa Quezon na equipment. Nag-apply ako doon. Tapos ang tatay ko, sabi ko sa kanya, Father, pag natapos ng project na ito, umuwi ka na. Then, umuwi na siya. Nung umuwi na siya, doon na siya sa amin. Guys, sa amin, kahit probinsya, nakakatatlong bisis ako kumain sa probinsya. Oo. Dito guys, sa syudad, puti na. Kung alin sa syudad, nakaano lang ako. Yan nga, ang hirap ng buhay dito guys sa syudad. Yan nga ang sinasabi ko. Oh, sige, damihan mo. Ilaga mo iklog, damihan mo. Para may ano si auntie mo. Yan ang number 1 guys na napaka hirap ng buhay dito sa syudad kung ano. Kaya ang ginawa ko guys, nagpapasalamat talaga ako. Talagang dinanas ko yung ganong hirap. Kasi kung hindi ko dinanas na ganong hirap, malamang hindi ako aasiso. Talagang hirap talaga sa hirap. Eh, malamang kasi bata pa ako, gusto kong tulungan magulang ko. Alam mo guys, ngayon, nung ako ay umangat sa pag-aahinti, kasi nga yung bahay ng magulang ko, eh, kahoy-kahoy. Ngayon, nung napuntahan ko, yung last, butas-butas talaga yan. Yan, bubong. May mga buti ng soft drinks, buti ng coke, buti ng 1.5, naka ano dyan, butas-butas yan, tumutulo yan. Tumutulo talaga yan. Sabi ko, Dato, pagawa na natin to. Kung may pira ka dyan, kasi nga, yung dato ko, yun nga, pag nabinta ng baboy, nagkakapira. Tapos yung kalabaw, pag minsan, porque nga kami may kalabaw, ginabinta rin namin yun. Oo. Ang ginawa ng aking, nakaipon siya ng pira. Kasi, kaya nakaipon siya ng pira, tumutulong na ako sa kanila. Kahit pa paano, tumutulong na. Nung ako kumita, tumutulong na ako sa kanya. Kaya umangat-angat din yung buhay nila, umangat-angat din. Sabi ko, total naman, kumikita naman ako. Kasi ginawa ko siya guys ng ahinti doon. 2 taong kami nagsusupply ng Carabao grass dito sa Cavite. May nakawa kami project. 2 years ako nag-supply. May kinikita siya ng 2.5 kada biyahe. Naka-ano rin kami noon guys, naka 70 plus na biyahe sa 2.5. Yan. Ang ginawa ko sa kanya, alam ko na may ipon naman siya nung sa Kalabaw. Hindi ko alam kasi magkano. Tapos nakaipon sila sa Carabao grass. Sabi ko, paggawa na natin to. Habang pero although napakamahal ang materialis, pero sabi ko, kahit na mahal ang materialis, paggawa na natin to. Kasi nakakaawa kayo. Tapos ang ginawa ko nga, sinuportahan ko. Ako nagsuporta,
Ako bigay ng pera kung anong kakulangan na hindi nila hanggang naunti-unti nila inabot ng 1 taon. Yun. Sa awa ng Diyos, hindi naman maganda pero sabi ko hindi na kayo matutuluan. Hindi kagaya sa amin kasi naawa talaga ako dahil ang hirap buhay nila Ang hirap talaga ng buhay na dinanas namin Talagang yung bahay pinaayos ko, yung bubong pinaayos ko, yung siminto pinaayos ko yan guys. Sabi ko maging maayos. Yan. Good morning darling. Yan si Mrs. Talagang pinaayos ko talaga na hindi sila matulungan dahil ang hirap guys. Butas-butas. Tapos puta dingding mo kahoy. Butas din. Sabi ko paggawa natin guys para paggawa natin dato para maging maayos kasi ang hirap ng buhay pag talagang yung bahay mo wala ka talagang bahay na maayos. Kaya sabi ko pag nagkapira ko, yan pinangako ko sarili ko, tutulungan ko talaga yung magulang ko. Kasi guys, edad ko pa lang guys mula nung ako'y natuto ako magtrabaho, umedad ako ng 18, lahat ng kinikita ko yan binibigay ko sa kanila. Talaga 100% binibigay ko sa kanila yan. Kahit nga ako nangungontraksyon, binibigay ko talaga yun sila. Although naman yung iba medyo malayo-layo ako, pero talagang binibigay ko yung halos lampas sa kalahati. Kunti lang yung akin, pagkain lang yung akin. Yan. At yung damit ko, kasi gasino lang naman yung damit, hindi naman luluma agad yun Yan. Halos binibigay ko, tinutulong ko sa kanila yan. Kahit nung ako'y nagkakahoy, nag-iiliga laging kami ko, gamit ko yung kalabaw, talagang tinutulong ko yung kinikita ko, yung percentage ko na almost 25% binibigay ko talaga yan sa kanila. Pagpunta ko sa bundok, baon ko tuyo lang, saka bigas, yun lang, okay na yun. Yung almost 25% na kita ng kalabaw na, pero may kita na siya doon na guys na na 50%. Tapos may kita na siya pala doon na kasi 40-60 yun nung sumama ako, nabigyan ako ng almost 10% pala, kaya naging 50-50. Kasi kay dato 40, tapos doon sa humahawak ng kalabaw 60. Nung ako'y sumama, binigyan kami ng 50-50 kasi nga kasama nga ako doon sa bundok. Magputol kami ng puno, tapos magano kami ng kalabaw, yan. Pag punta ko doon sa bundok, doon sa tropa, bigyan lang ako niyan tuyo. Yan, tuyo lang ulam. Yan, tuyo. Tapos 5 kilong bigas. Yun lang, dala-dala ko sa yun lang. Almost rin ako doon, 4 months hanggang 6 months. Estimated ko na ako'y nagkahoy. Kasama ko yung mga tropa. Yun lang. Binigay ko talaga yun, tulong ko talaga sa kanila, tinulungan ko talaga sila. Doon nila ako itinilagay. Doon nila ako inilagay. Mga edad ko noon guys, mga 16, yan, 16 to 15. Yan. Tapos nung kami naman nagbangka, may bangka naman ng dato, ako rin kumakapit. Ako rin ang utusan niya. Doon ko nga guys dinanas yung nung ako'y nagkuha kami ng ng kupras. Doon ako nakatulog doon sa kabilang tropa. Dinanas ko nung guys yung suka lang guys, suka lang at saka asin yan lang ang ulam. Sabi ko, sige lang, okay lang kasi buhay natin yan Pero sabi ko nga, sa bundok guys, hindi ka magutom doon, maraming ulam doon, kahit gulay lang. Hindi ka doon. Lalo na yung tinatawag natin na yung niyog at saka gabi. Gataan mo lang yun. Asin bitsin lang yan, okay na yun. Pero nung ako nasa bundok talaga, hindi mo magawa yung maggulay kasi nga isipin mo mag-uling o kaya magkahoy. Kasi wala ka ng chance. Manguha ka ng gulay, kalating oras o 1 oras. Magata ka pa, magluto ka pa. Anong oras ka na makabalik niyan? Buti kung pabrik ka na, pwede yan. Yung hapon na, yan. Pag minsan hapon, nangunguha ko niyan. Gugulay talaga. Diyog lang, asin bitsin lang. Wala nang iba, walang patis, walang Yun lang, pakulo mo lang yun. Asin bitsin lang. Yan lang number 1 na
mga dinanas ko sa buhay. Okay, good morning, good morning. Maraming salamat sa isinare ko sa iyo na yun ang journey ng buhay ko na kunti pa lang pero yun talaga ang goal na napakahirap. Okay, thank you.